purihin ang Diyos, purihin ang ating buhay at banal na Diyos. Yan, mga magulang, mga kapatid. Shout out sa lahat ng mga tumatangkilik ng ating mga videos. Yan, sa mga shout out sa mga parent families. Yan. Sa mga kamag-anak ko, ina-add ko kasi sila lahat, mga parent. Pag may nakikita ko mga parent, ayan, ina-add ko siya. At nawa ma-accept tayo. Ang tanging purpose natin ay kahit paano makapag-share kahit online ng salita ng Diyos dito sa FB. Gaya ngayon, live natin tuwing Sunday 7:30 AM. Hindi lang yun sa mga kaibigan natin, kababata, kaklase ng elementary. Shout out sa inyo dyan, kala Pecto Liwanag, classmate ko ng elementary, kala Loloy Dasilio, yan, kalaro natin sa basketball, kababata natin. Yan, sila Alexander, sila Fortun, yan, sila kaka-add friend sa akin kahapon nata, kanina ko lang siya nakita. Na-confirm si Oyong, kamusta ka na? Yan, magandang umaga sa inyo, kamusta na kayo? Yan, at sin pa sa mga kaibigan natin sa ibang bansa, sila parin Jeffrey Calderon, yan, purihin ang Panginoon sa buhay niyo, pagpalain ka dyan ng Panginoon, ingat ka palagi, at naway sumayo lahat ang pagpapala ng Diyos. Yan. Sino pa? Mga ating mga followers, mga kaibigan, mga laging nag-likes, nag-heart sa ating mga pinupost na live, kala Brother D. Red Sevillano Lubokso, purihin po ang Panginoon sa buong niyong sambahayan, pagpalain po kayo ng Diyos. Yan, sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa ating mga ginagawang videos. Yan, sa ating mga posts. Purihin ang Panginoon sa buhay nyo, sa mga kababata natin, sa iba't ibang sulok ng daigdig. Yan, purihin ang Panginoon. Good morning, Pastor Chuk. Yan, good morning. Yan, pagpalain ka ng Panginoon. Yan, purihin ang Diyos sa buhay mo, Pastor Chuk. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yan, to God be the glory. Yan. God bless you, Pastor. God bless you too, Pastor Chuk. Yan, is watching. Pagpalain ka po ng Panginoon. Yan, ang iyong ministry, ang iyong buong sambahayan. Pa, ang ating mga kamag-anak ng asawa ko sa Palawan, Agbalog family, pagpalain kayo ng Panginoon. Good morning sa inyong lahat. Yan, sa mga taga-subaybay sa YouTube, mga supporters natin sa YouTube, mga nagla-likes, nagko-comment. Yan, pagpalain po kayo ng Diyos, lahat po kayo. Nawa, lagi kayong manangan sa Panginoon. Yan, sa panalangin, kasi paano manalangin, yan, dami nag-comments doon, nagpapasalamat sa atin. Sa Diyos po ang parangal at papuri, isang malaking karangalan po na tayo gamitin ng Panginoon para matuto po tayo ng tamang pananalangin. At sa inyo po, nawa, magpatuloy po tayo laging nananalangin sa Diyos upang ang ating spiritual ay lumakas. Nasa 622 subscriber na tayo at patuloy pa nating share yung ating videos dyan sa YouTube para marami pang taong makapakinig. Hindi lang yun, may mga pag-aaral kami rito sa church, yung mga trainee namin sa church po, sa mga kabataan, mga katatayan na nagpipreach. Kaya kung mapapansin nyo sa YouTube, iba-iba yung preacher. Dito po kasi sa church ng JBCC, yan, sa JBCC selfie pala, yan, yan, ng Jesus Victorious Calvary Church, at temporary pangalan po ng church natin at maaari pang mapalitan yan, ay nagtitrade po tayo ng mga ngaral, ng mga preacher. Hindi lang po kasi dapat kami, ako o sila Pastor Frank, ang aming head pastor, ang preacher sa Pastor Eddie. Hindi po. Dito po sa JBCC, talagang tinitrain po namin ang bawat members, bata man o matanda, para makapag-share ng mabuting balita. Kaya huwag po kayo magtaka. Sa YouTube po natin, iba-iba yung mga preacher. Kasi nagtitrain tayo ng mga preacher. Kasi yun yung tawag sa atin ng Panginoon, go and make disciple. Kaya kailangan natin silang i-train. Hindi man sila mangaral sa pulpito, hindi man sila mga pastor na talagang tinawag ng Panginoon. Gift nila pagiging pastor. Marunong sila mag-share ng Word of God, kagaya ni Stephen. Si Stephen, hindi naman pastor, isa siyang
tagapaglingkod, siyang deacon. Pero siya ay nag-share ng mabuting balita. Katunayan nga, siya ay martir, pinagbabato hanggang sa siya ay mamatay. At talagang nakita niya na nakatingin sa kanya mula sa langit ang ating Panginoong Jesus. Kaya yun, huwag po kayo magtaka sa aming mga pinopost, lalo na sa aking YouTube channel. Iba-iba yung preacher dyan ng JBCC. Tinetrain po natin lahat yan para marunong matuto kung paano mag-preach, mag-teach. Yan. Dalawang ministry kasi lang pala ni Jesus Christ. Teaching and preaching, dapat tayo marunong doon. At lahat dapat. Maging musician, lahat dapat marunong. Kaya nagtitrain tayo, kananayan, magtitrain tayo ng mga preacher. Dito sa aming kabataan, every first Sunday of the month, nag-train tayo ng mga kabataan. Paikot sila. Yan. At every Sunday naman, iba-iba kami na preacher. Yan. Kaya gano'n. Hindi namin sinusolo lang ang pulpit. At totoo siya, ako nga, ayoko na tumungtong ng pulpito. Sa totoo lang, mas gusto ko yung iba ako nakikinig. Kasi faith cometh by hearing and hearing the word of God. Yan lang. Hindi hindi tayo mag-preach sapagkat tayo yung itinalaga bilang pastor po sa church dito sa Bagumbong, sa Northville, JBCC. Pero totoo, gusto ko, tagapakinig lang ako. Faith cometh by hearing and hearing the word of God. Nabibless ako pag nakikinig ako. Maging sa aming mga tinetrain, pag nakikinig ako, dami ko natututunan, dami pumapasok sa isip ko. To God be the glory. Salamat talaga ako sa Panginoon. Yan. Mahirap kaya gumawa ng note. Ang hirap kaya mag-aral. Kaya maganda makinig ka lang sa totoo lang. Pero huwag natin hangarin lagi lang tayo nakikinig. Hindi tayo tinawag para tagabutas lang ng bangko sa church. Dapat tayo mahayaw. Go and make disciple. Kaya yun. Kaya kung bakit kaya sa mga nagtataka dyan sa YouTube natin, mga nagpapalo sa atin. Iba-iba po yung preacher natin. Kasi po nagte-train tayo ng mga kabataan, ng mga tatay, at maging ng mga nanay. Yan, wala pa kang nanay na nagpipreach pero malapit na. Tupalo. Yan. Maraming mga susunod pang mga buwan. Yan. At under prayer. Kaya yun, salamat sa Panginoon. Kaya yun, pagpalain tayo ng Diyos sa umagang ito. Shout out sa lahat ng ating mga tagapakinig. Yan sa aking mga sa aking mga members ng JBCC, ng mga kaibigan ko dyan sa lamang sulok ng bansa, mga kababata, mga kamag-anak, perang family. Yan, pagpalain kayo ng Panginoon saan man sulok ng daigdig. Kasi marami kami kaya kalulungkot isipin, hindi ko man lang sila masyaran. Marami akong kamag-anak na hindi ko kakilala. Dito naman sa lugar namin, madalas naman ako makapag-share. Sa totoo lang, pag may patay, share tayo kapag nakikipagkwentuhan. Kaya under prayer ang lahat. Kaya yun. Kaya ako naman ngayon nag-iisip paano kaya makagawa ng pagkakataon makapag-share sa iba ko pang kapag-anak na hindi ko kilala. Yun, nakita ko yung Facebook. Ina-add friend. Kaya sa mga makapanonood nito, huwag po kayo magtaka, ina-add friend ko po kayo. Kasi po gusto ko po lahat ng pera ng pamilya natin at kahit paano makarinig ng mensahe patungkol sa gospel ng salita ng Diyos. So, maniwala mo kayo sa hindi, wala na po ako doon. Ang mahalaga, ginamit ko yung aking trabaho, ginagampanan ko yung aking trabaho para sa Diyos. Yan. Pero kung lahat po kasi tayo tinawag ng Diyos, kailangan natin makinig sa panawagan. Tandaan natin. At saka marami po tayo matututunan na hindi sa atin na ituro pa ng mga tradisyon na ating hiligan, kinasanayan o ng ating mga ninuno na kinalakihan ng mga magulang natin na hindi naman talaga aral at hindi naman talaga din nag-aral patungkol sa gospel, kundi galing lang din sa mga pakinig nila sa kanilang mga salin lahi. Yun po ang nangyayari sa atin. Ang karamihan ng paniniwala natin ay namana lang natin sa ating mga magulang. Namana rin ang ating mga magulang sa kanilang mga magulang na sa totoo lang hindi naman natin alam kung totoo o hindi yung ating paniniwala. At kalulungkot isipin, meron tayong konkretong dahilan na dito na ako isinilang, dito na ako mamamatay. Yun, doon ka dapat malungkot. Doon dapat tayo malungkot, mga magulang, mga kapatid. Kasi kung alam lang natin, meron pang buhay sa pangalawang buhay. Pagkatapos ng buhay, kaya nga ako'y gumawa ng tracts
Ito ang aking nagawang tracks at sa di inasahang pangyayari, medyo nasira yung printer, na hinto ang aming paglilimbag, kaya prayer under prayer, nag-prayer request, pag-pray nyo yung printer namin na maayos. Ito po ginawa nating tracks, ako po mismo ang sumulat. Ang pamagat niya, paano kaya ako pagkatapos ng buhay? Kasi kapag katapos ng buhay natin na ito, meron pa tayong pakalawang buhay, yun yung spiritual, kaya lang dalawa yun. Sabi ng aklat ng Daniel 12:2, muling mabubuhay ang mga namatay, ang iba ay pupunta sa buhay na walang hanggan sa langit, kapiling ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Ang iba naman sa kaparusahang walang hanggan sa impyerno, kasama ng Diablo. Pero gaya nga ng pagtuturo natin noong nakaraang Sunday, ang impyerno ay hindi ginawa para sa ating mga tao. Ang impyerno ay ginawa para sa Diablo at sa mga anghel na sumama sa kanya. Yan, nag-iwan ang kanilang mga tungkulin sa langit. Yun yung impyerno. Hindi yun naka-design para sa tao. Tayo naka-design para sa Diyos. Kaya lang, tayong mga tao, pinipili natin pumunta doon. Kaya marami mapapahamak pagdating ng panahon. Kaya napakahalaga ng gospel. Napakahalaga ni Jesus na makilala natin yung totoo. Napakahalaga ng Bible na ating binabasa. Kasi yun lang ang ating pag-asa sa ngayon. Pag-asa ngayon. Hindi sa ngayon. Pag-asa sa ating buhay para malaman natin ang katotohanan. Hindi po dapat tayo umasa sa ating mga tradisyon, sa ating minanang mga kaalaman, sa ating mga ninuno na wala tayong pruweba, na wala tayong ebidensya, na wala man lang tayong pinanghahawakang katotohanan na nakikita ng ating mga mata. Naniniwala lang tayo sa sinabi nila, ayun na lang, at wala tayong ginagawang effort, basta minsan pasok lang tayo sa simbahan, pagpuntasok sa loob, amen, labas na naman, tuloy na naman tayo sa mga buhay natin, kahit sabihin mo napakabuti mong tao, hindi po ganun ang kaligtasan. Naipaliwanag na po natin ng nakaraan yan, nawa, meron po tayong maraming natutunan, at marami talaga tayong matututunan kung iisipin natin maigit, pakikinggan ang mensahe ng Diyos para sa atin. Kaya yun. Kaya ako'y gumawa ng tracks, paano kaya ako pagkatapos ng buhay. Yan, yung tracks na ginawa natin. Yan, o. And dyan yung yan, ito yung mga nilalaman. Ang layunin ng maikling aklat na ito ay ipabatid sa mga tao ang mga sumusunod. Ang apat na bagay na hindi maiwasan ng tao, ang katanungan kung ikaw ay handa na ba sa bagay na ito. Ang dalawang bagay na maaaring patunguhan ng tao, ang paraan upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Yan yung mga nilalaman niya. Maikling aklat lang siya. At maraming matututunan ang mga makakabasa nito. Kaya lang, bumigay yung ating printer. Yun ang problema kami. Marami kami bond paper. Ang problema yung printer bumigay. Una, naubos yung tinta. Nung nabila namin ng tinta, naka-print siya ng mga 10 copies. Ayun, bumigay na siya. Konti pa lang na nalilimbag namin. Yan, 2 tracks yung ating nagawa. Yan, ito. Ito galing ko sa aking seminar, pinatranslate ko lang ng Tagalog. Kaya shout out sa Whitestone Bible School of Theology. Yan, sa Tarlac, sa Banban, sa Dapdap, Tarlac, sa mga gusto po mag-aaral sa Bible School College. Yan, punta po tayo sa Dapdap, may pag-ugnayan lang po tayo. Pwede kayo mag-PM sa amin para sa karagdagang kaalaman. Pwede kayo mag-stay in doon. Meron kayong tutulugan doon sa mga kabataan dyan na gusto mag-Bible School at desidido na talagang maglingkod sa Panginoon. Pwede po kayong mag-college doon, 4 years, 6 years kung gusto nyo. At may pag-PM lang kayo sa atin para ma-connect po kayo doon sa Whitestone Bible School of Theology, Whitestone Graduate School of Theology. Doon po tayo nagsiseminar. At marami po tayo matututunan doon. Yan. Sa amin, sa mga professor na Korean, shout out po sa inyo. Kaya sila Lee Bun-soo. Kaya Professor Lee Bun-soo. In-friend ko siya. Kinonfirm niya ako. Anong problema? Paano kayo mag-uusap? Hindi tayo marunong mag-Korean. Hindi rin naman siya marunong mag-English at Tagalog. Yan. Kaya yun, salamat sa Panginoon. Kaya yan, sa mga gusto mag-aaral sa Bible School,
pwede po kayo pumunta doon at makipag-ugnayan sa amin at i-connect po natin kayo doon kala Pastora Grace yun. Shoutout po sa inyo kala Pastor yun. Yan, purihin po ang Panginoon sa buhay nyo. Nawa, marami pang mga lingkod ng Diyos ang mahubog upang magpahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesus. Purihin ng Diyos. Ano pa ba? Sa mga gusto naman mag-seminar 3 days, libre naman doon, pamasahe balikan, medyo abono lang konti. Pero libre pagkain, libre tulugan, libre pamasahe balikan. May abono naman kayo, konti lang naman. Ayan, kapag taga-Caloocan, siguro abono lang kayo ng mga 150 o kaya 100, yan mga ganyan. Pero okay naman, libre ka ng tulugan, libre ka ng pagkain sa loob ng 3 days. 2 days inihap na nga lang At libre ka ng pamasahe, balikan. Ayun. Pero, papunta doon, siyempre, gagastos ka muna. Meron tayong klase sa, hindi ko sigurado, September 2 ata, o hindi ako nagkakamali. Kukumpirma ko pa. Sa magsusumama, pwede po kayo sumama doon sa Dapdap Tarlac, Banban Tarlac, Dapdap. Yan. Brian Castro is watching. Magandang umaga. Yan, sa inyo. Kaya yun, sa mga gusto sumama, pwede po tayo mag-seminar doon. Marami tayong matututunan sa ating mga Korean professor. Galing pa silang Korean na bumababa sa Pilipinas para magpahayag, magturo ng salita ng Diyos. Upang tayo naman, mga makikinig, may ituturo sa ating mga churches na kinabibilangan. Kaya yun, kaya purihin ng Diyos. Kaya yun, ano pa? Wala na tayong nakalimutang batiin. Shout out sa lahat. Yan. Sa mga tumatangkin ng ating reels. Yan. Sa ating Facebook. Sa TikTok. May TikTok din tayo about gospel. Yung mga worship song. Yan. Pinupost natin ang konting mga aral. Yan. Pinupost tayo sa TikTok. Kaya kahit paano may marinig ang mga nanonood doon. Swipe lang kasi sila doon Minsan puro kalokohan Puro mga kahalayan yung doon Kaya tayo ng Word of God para may matutunan naman sila. Yan. Tapos pagpupuri sa Panginoon, sinishare natin doon para hindi naman puro worldly song lagi yung may mga ganong tugtog mga pinakikinggan natin. Kasi dapat laging mga faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Ang mga gospel song, Word of God yan. Kaya lumalakas ang ating pananampalataya. Yan, ang ating puso, ang ating pag-ibig sa Diyos. Kaya yun, purihin ng Diyos. Hindi lang yun sa pamamagitan ng pagpupuri na papansin tayo ng Diyos dyan, nabubuksan yung kalangitan, mga bintana ng langit. Kapag tayo nagpupuri, bumubukas yung mga bintala ng langit para paulan sa atin ang lahat ng pagpapala ng Diyos. Yan. Sarap magpuri sa Diyos. Kaya lagi tayo umawit at mag-pray sa Diyos. Kaya sa mga nakapanood ng pagtuturo natin sa YouTube, paano manalangin, salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sa Diyos ang lahat ng parangal at papuri. Kasi sila nagpo-comment. Salamat po, Pastor. Ang dami na itulong, malaki po na itulong sa amin po ng turo nyo. Kaya ng panalangin. Salamat sa Panginoong Hesus kasi siya ang nagturo sa atin. Kasi alam niyo ba, sa totoo lang, hindi tayo matututong manalangin kung hindi dahil sa banal na Espiritu. Kaya sa banal na Espiritu, sa ating Panginoong Hesus ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba. Hindi po tayo marunong manalangin. Tinuturuan lang po tayo ng banal na Espiritu na sambitin yung mga salitang hindi natin masambit. Ayan, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay natin. Kino-comfort niya tayo, ginagabayan niya tayo, iginag-guide niya tayo sa lahat ng bagay. Kaya yung Holy Spirit yun. Kaya yung nabasa na panood nyo, yung video na yun, paano manalangin, kumilos na yung banal na Espiritu doon para mapanood mo, mapakinggan mo kung paano ka dapat manalangin. Hindi po ako yun, yung Holy Spirit yun. Kaya salamat din kasi okay po, nagpapasalamat sa atin. Maganda po yan at isang malaking appreciation para sa akin yun. Pero po ang totoo, salamat po sa ating Panginoong Hesus. Siya po ang lahat ng may kagagawa nun. Siya ang may kapangyarihan. Siya ang may control ng lahat. Ang Holy Spirit. Yan, siya ang nagtuturo sa ating sambitin yung mga bagay na hindi natin. Ang kailangan natin gawin, buksan yung isip,
Higit sa lahat, buksan yung ating puso. Yung pandinig, dapat makikooperate yan. Buksan yung isip mo. Paano manalangin? Gamitin mo yung pandinig mo, buksan mo yung pandinig mo, tapos yung pandinig mo na yan, narinig yung salita, dapat buksan mo yung puso mo, papasukin mo sa puso mo, yan na, yung banal na espiritu na yun, maghahari dyan. Kaya purihin ng Diyos, to God be the glory. Sa Diyos ang lahat ng parangal at papuri. Ngayon, pagpalain tayo ng Panginoon, sa umagang ito, ang ating topic, kasalanan. Yan, kasalanan. Ano ba ang kasalanan? At ano ba ang mga kasalanan? Yan, kasalanan, ang ibig sabihin po ng kasalanan, pagsuway. Yan, pagsuway. Kasi sa buhay natin, tao, hindi dapat tayo gumagawa ng mga bagay gamit ang ating sariling isip, kakayahan, lakas at kaunawaan. Yan, tandaan natin. Paano ba natin mas madaling ipapaliwanag? Kasi nag-iisip tayo ng mga mas paliwanag na mas mababaw. So, ang ibig sabihin ng kasalanan sa mas pinakamababaw na kapaliwanagan, pagsuway. Pero ang definition niya, ang kasalanan talaga, living, sin is living by own. Yeah. So, umagang ito, ang ating topic, kasalanan. Yan, kasalanan. Ano ba ang kasalanan? At ano ba ang mga kasalanan? Yan, kasalanan, ang ibig sabihin po ng kasalanan, pagsuway. Yan, pagsuway. Kasi sa buhay natin, tao, hindi dapat tayo gumagawa ng mga bagay gamit ang ating sariling isip, kakayahan, lakas at kaunawaan. Yan, tandaan natin. Paano ba natin mas madaling ipapaliwanag? Kasi nag-iisip tayo ng mga mas paliwanag na mas mababaw. So, ang ibig sabihin ng kasalanan sa mas pinakamababaw na kapaliwanagan, pagsuway. Pero ang definition niya, ang kasalanan talaga, living, sin is living by own. Yan. Sa Tagalog, ang kasalanan, ang definition, pamumuhay sa sarili. Yan. Ano yung sabihin? Pamumuhay, ginagawa ang lahat gamit ang sarili niyang isip, kakayahan, lakas at kaunawaan. Yan. Yan. Living by own. Nabubuhay ka sa sarili mo. Ikaw ang sinusunod mo, yung sarili mo. At yun ang kasalanan. Yun ang definition niya. Kaya sa mga makakapanood nito, tandaan nyo to ang kasalanan ay pagsuway. Ang definition niya, ang kasalanan ay pamumuhay sa sarili. Pamumuhay na ginagawa ang lahat ng bagay gamit ang kanyang sarili. Isip, lakas, kakayahan, kaalaman. Yan. Yan ang kasalanan. Kaya yun, sa mga makapanood dito, ulitin-uli, ang kasalanan, ulit-ulit, pagsuway. Kaya para padali natin maintindihan, ulitin natin. Kasi iba, lapin pa lang, ngayon pa lang, hindi niya nababalikan. Ang kasalanan ay pagsuway. Ang kasalanan ay pamumuhay sa sarili. Ang kasalanan ay ang paggawa ng mga bagay gamit ang ating sariling kaisipan, lakas, kakayahan, kaunawaan. Yan. Tayo ang nasusunod. Sa madaling salita, tayo ang nasusunod, hindi yung Diyos. Kasi dapat tayo iglesia. Ito, maraming mga tao, ulitin ko lang, paulit-ulit natin pinapaliwanag ang ibig sabihin ng iglesia. Ang iglesia po, hindi po relihiyon. Iglesia, church sa English. Church, opo, tama, isip nyo, church, simbahan. Literal na building. Church, literal. Pero ang totoong iglesia o totoong church, tayo, mga individual na taong ginawang ulo si Kristo at tayo ay naging parte ng kanyang katawan na tagpuan sa Ephesians. Pamumuhay, ulo si Kristo, tayo ang katawan. Iyon lang hindi naintindihan ng ibang relihiyon na yun nga, ilangkin nila, ang palungkot lang kinilang iglesia Pero hindi po tayo natin pinatatamaan sila. Nabanggit lang natin kasi may napanood ako sa Reels. Pinaninindigan niya talaga yun na ano niya pa nga yung ibang mga relihiyon. Pinahawakan nila Roma 16:16.
Ayan, pero hindi niya naman naintindihan yung ibig sabihin ng iglesia. Yung tinutukoy niya ang iglesia na maliligtas sa iglesia na itinatag, yung reliyon nila. Hindi po ganun yun. Kasi po, bago pa lumitaw yung nagtayo, yung founder nyo, dumating si Kristo matagal na. May iglesia na noon. Kaya yun ang problema. Ang iglesia, hindi po kasi yung reliyon. Hindi po ito tinatag ng tao. Hindi po ito yung nirehistro sa SEC. Hindi po yan. Kasi yung iglesia tinutukoy, ito yung nagbuhis ng buhay sa krus, yung dumalak yung dugo. At ang sabi doon, siya, si Kristo yun, si Jesus. Kaya siya yung reliyon, si Jesus. Siya yung dapat nating reliyon na hindi sapian. Dapat siya ang sasapi sa puso natin. Tayo bubuksan lang natin yun. Papasok siya dyan, enter si Jesus Christ dyan bilang banal na espiritu at lilinisin yung puso natin at magbabago ng buhay natin. Kaya ang ibig sabihin ng iglesia, nabubuhay ka na pinaghaharian ni Kristo na sumusunod sa Kanya bilang ulo mo, bilang pinuno, bilang pangulo. Tama naman yung mga dahilan nyo, mga paliwanag nyo, pero mali kayo ng pag-aakala. Yun ang problema nyo. Hindi naman kasi iglesia, hindi po yan building, hindi ang pangalan ng simbahan, hindi. Tayo po mga tao yun, individual na tumanggap ng paghahari, pagka-Diyos, pamumuno ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga ang kasalanan, pamumuhay sa sarili. Kasi kung gusto mo huwag kang magkasala, mamuhay ka, sundin mo si Jesus, ulo mo si Jesus, yun po yun. Kaya tayo kasi nakadesign na pinanganak sana sa mundong ito, sana kasi hindi lahat ng tao tumanggap kay Jesus pinanganak sa mundong ito na dapat pinaghaharian ni Jesus Christ, pinaghaharian sa kanyang ulo. Ibig sabihin sa kanyang ulo, si Jesus ang sinusunod niya. Kaya nakakontra ang kasalanan dun. Kaya ang kasalanan, pamumuhay sa sarili. Namumuhay ka, ikaw ang nasusunod sa sarili mo. Hindi si Jesus na sinasabi ng banal na kasulatan. Yun ibig sabihin nun. Sa iba pang mas mababaw na paliwanag. Ang iglesia ay individual na tao na pinaghaharian ni Kristo. Yun ang tunay na iglesia. Ito yung mga taong nabago sa puso't isip ng Diyos. Yan. Mga tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang hari niya sa buhay niya, Panginoon niya sa buhay niya, at Diyos niya sa buhay niya. Pero kapag hindi Diyos tingin mo kay Kristo, paano ka magiging iglesia ni Kristo? Yun ang problema doon. Si Jesus nga Diyos kung hindi mo siya pinaniniwalaan, paano ka magiging iglesia? Ayun ang problema. Kaya dapat maintindihan po natin ang Bible. Reliyon. Type ulit natin, hanapin natin ang reliyon. Para mas madali. Kasi ang sabi nila, ang reliyon na totoo, yung reliyon nila. Pag-type tayo ng reliyon para yun, para madali natin makita. Ang gagawin sa apps, madali kang makikita kapag meron kang apps. Tap-type mo lang yung salita, madali mo na siya makikita. Yes. 1 Timothy 3:16. Hindi maikakaila na 1 Timothy 3:16. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Pakinggan niyo to. Napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Hindi natin maikakaila. Talagang totoo na dakila. Mahiwaga ang ating relihiyon. Ito, pakinggan niyo yung words na ginamit. Renz Peran is watching. Magandang umaga po. Ito ang relihiyon. Ito, pakinggan niyo. Hindi ito tatakalang sekta. Hindi ito simbahan. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ulitin ko ulit. 1 Timothy 3:16. Hindi dahan-dahan. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Yung words na gagamitin dito, siyay. Salitang pantukoy. Siyay. Nakalagay, siyay sa kasunod. Siyay, so ibig sabihin merong tinutukoy na personalidad. Sino?
Siya'y nahayag ng maging tao. O, sino yung naging tao? Sa Book of John chapter 1, naging tao ang salita at namuhay sa piling namin. Wala ibang tinutukoy si John the Beloved, kundi si Jesus Christ. Sa Pilipos 2, bagamat siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang mabuhay pantay ng Diyos. Siya ay nagpakumbaba at namuhay na parang alipin si Jesus Christ pa rin. Kaya ang reliyon na tinutukoy, na totoo, si Kristo, si Jesus Christ. Hindi tatak ng sekta yun, si Jesus Christ mismo. Pero paano yun? Siya ay nahayag ng maging tao, pinatunayang matuwid ng Espiritu, at nakita ng mga anghel, pinarangalan ng mga hintil, pinaniwalaan ng lahat at itinaas sa kalangitan. Sabihin, kailangan mong paniwalaan. Ano ba ang paniniwala? Pananampalataya. Sabi ng Hebreo, punta tayo sa Hebreo 11. Hebreo 11:6. Ay hindi, Hebreo 11:1 pala. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yan ang pananampalataya, yan ang paniniwala. Paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. Ang pananampalataya naman ay nakakatiyak ka sa isang bagay kahit hindi mo nakikita. Kaya tayo, nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos, hindi natin siya nakita, pero naniniwala tayo na may Diyos. At si Kristo yun. Yan, naniniwala tayo na si Kristo, pag tinanggap natin sa buhay natin, siya ang magbabago ng buhay natin. Kasi tayo, hindi natin kayang baguhin yung buhay natin sa sarili natin. Kasi ang kasalanan, pamumulo yan sa sarili mo. Pamumuhay sa sarili. Shell Perales watching. Gandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Yan. Ang topic natin ay kasalanan. Ano ba ang kasalanan? Ang kasalanan ay pamumuhay sa sarili. Ang kasalanan ay pagsuway. Bakit ka ba sumusuway? Kasi nagdidesisyon ka sa sarili mo. Kasi meron kang utos na hindi sinusunod. Ayun po ang pagsuway. Kaya ang kasalanan, ang ibig sabihin, kasi topic natin kasalanan, napunta tayo sa iglesia. Sa iglesia. Ang iglesia naman, ulitin ko ulit. Ang iglesia, hindi po yung church. Hindi po yung reliyon. Hindi po yung tatak ng simbahan. Hindi po yung sekta. Hindi po. Ang iglesia, tayo pong mga individual na tao na pinananahanan ng banal na Espiritu ng Diyos na ginagawang ulo si Kristo at tayo'y parte ng katawan. Pag umuhay, ulo si Kristo, tayo ang katawan. Type naman natin, iglesia. 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 Oh, ang dami. Sa Ephesians chapter 1. Ephesians. Yan. Ang iglesia ang katawan at kapuspusan ni Kristo na siya namang pumupuno sa lahat ng bagay. Ephesians 1:23. Ang iglesia, Efeso chapter 1 verse 23. Ang iglesia ang katawan at kapuspusan ni Kristo. Ayan. Ibig sabihin, si Kristo may katawan at yung katawan niya na yung iglesia. Ang katawan at kapuspusan ni Kristo na siya namang pumupuno sa lahat ng bagay. Yan. Baka mayroon pang ibang definition dito. Pero yan. Yan. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ng lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia, ang katawan ni Kristo. Yan, ito. Ephesians 5:23. Ephesians 5:23 o Efeso chapter 5 verse 23. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Ulo ng kanyang asawa yung lalaki. Kaya pag sa mag-asawa, yung lalaki ang ulo niyan. At tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Tulad ni Kristo naman, ulo ng
ng iglesia? Ulo. Sabi kanina, katawan. Ang iglesia ay katawan at kapuso-puso ni Kristo. Dito naman sa Ephesians 5:23, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. So yung katawan na yun, ang ulo, si Kristo. At siyang tagapagligtas nito. Yan. Kung paano masasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop na lubos sa kanilang asawa, parang gano'n. Kasi ang mga lalaki sa pamilya ang ulo. Ayan, tapos ang ulo naman ng lalaki si Kristo, o tayong lahat. Ulo naman dapat natin si Kristo dahil tayo ng ngayong parte ng kanyang katawan. Halimbawa, sa akin, dapat si Jesus yan. Tapos ako yung kamay. Tapos kayo din yung isang kamay. Kayo din yung isang paa. Kayo din yung isang paa. Kayo yung tenga. Tayo ilong. Yung iba naman yung bibig. Ganun yun. Tayo yung tinutukoy na iglesia, hindi yung relihiyon, hindi yung sekta, hindi yung tatak ng simbahan. Kaya mali lang po tayo ng pag-aakala. Ang iglesia hindi po literal, hindi po ito samahan, hindi po ito sekta. Ito po ay katawan ni Kristo na pinaghaharian niya. Kaya ang iglesia, pamumuhay ng isang individual na tao na ginawang hari, Panginoon at Diyos ang ating Panginoong Jesus. Yun po ang totoo. Yan. Kailangan mo kasing tanggapin si Jesus Christ bilang hari, Panginoon at Diyos ng iyong buhay. At sa ganung paraan, papasok siya sa puso mo bilang banal na Espiritu at maghahari. Yan. At gagawin kanyang bagong nilalang. Kaya sabi ng John 3:3, unless man be born again, he cannot enter the kingdom of heaven. At hindi ka kasi maliligtas kapag hindi nangyari yun. Kapag hindi tumira ang banal na Espiritu sa iyong puso at hindi naghari ang banal na Espiritu sa iyo, kailanman hindi ka maliligtas. Kahit napakabuti mong taong ipinanganak sa mundo, yan po yung sinasabi natin, kaya nga ang topic natin kasalanan. Kahit sinong ipinanganak na tao na sa palagay niya wala siyang ginawang mali, hindi ako gumagawa ng masama, pastor. Tumutulong ako sa mahihirap. Nagsisimba ako araw-araw. Kung hindi mo talaga tinanggap ng totoo si Jesus sa buhay mo, hindi ka pa rin maliligtas. Bakit? Kasi ikaw ay nasa ilalim ng kasalanan. At ang kasalanan na yon ay hindi gawa natin. Ito ay ipinanganak tayo ng Diyan na yan. Nasa dugo natin yan. Yun yung uhugasan ni Jesus Christ. Kaya kailangan natin maging iglesia. Kaya kailangan natin maging ulo si Kristo. Kailangan natin tanggapin si Kristo bilang Hari, Panginoon at Diyos. Mag-confess ng ating kasalanan sa Kanya at patirahin siya sa ating mga puso. Kasi ang dugo natin ay makasalanan na dapat hugasan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Yun po ang katotohanan na dapat natin malaman. Kaya tandaan natin ng iglesia, mga individual na tao na ginawang Hari, Panginoon at Diyos ang ating Panginoong Jesus. Pero kapag hindi mo ginawang Hari, Panginoon at Diyos ang ating Panginoong Jesus, kailanman hindi ka magiging parte ng iglesia ng ating Panginoong Jesus. Yun ang totoo. Kaya napakahalagang malaman natin yan. Hindi po yan tatak. Hindi yan yung JPCC. Hindi rin yan yung ano-ano mga relihiyon. Hindi. Ito ay individual. Kaya sabi ng John 3:16, pakinggan natin, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Sa sanglibutan tinutukoy yung mga tao. Hindi itong mundo. Yung mga tao sa mundo. Yung mga buhay na nilalang sa mundo. Na nilikha niyang kalarawan at kawangis niya. Yun po yun. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Hindi yung mga bagay. Hindi yung mga buhay na nilalang ng Diyos, kawangis at kalarawan niya. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man, pakinggan niyo yung terminong ginamit, sino man, individual, sino, ikaw, kapag tinanggap mo si Kristo, ang sino man sa kanya ay sumampalataya, hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya individual, ikaw, hindi kayo grupo. Sa isang grupo, kung hindi naman kayo lahat tunay na tumanggap kay Kristo, kailanman hindi kayo magiging anak ni Kristo, kapatid ni Kristo, pamilya ni Kristo. Hindi. Kaya kailangan nyo isa-isa, individual, personal. Kaya ang kaligtasan, ang pagiging iglesia, personal na relasyon kay Kristo. Ang pagiging born again Christian, hindi reliyon. Kaya ang born again Christian, ang born again, hindi po reliyon. Personal na relasyon ng individual na tao kay Kristo. Yun po ang katotohanan. Kaya kahit
kaninong born-again Christian churches ka pa sumama kung hindi ka talaga tunay na tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Hari, Panginoon at Diyos ng buhay nyo, hindi pa rin kayo magiging born again kailanman sa totoo lang. Hindi pa rin kayo magiging parte ng iglesia ng ating Panginoong Hesus. Yun po ang katotohanan na dapat natin malaman. Ayun. Balik na tayo sa kasalanan. Marami na tayo natutunan doon. Iglesia, individual na tao na ginawang Hari, Panginoon at Diyos ang ating Panginoong Hesus. Sa madaling salita, pamumuhay ng isang taong ginawang ulo si Kristo at siya'y naging parte ng katawan ni Kristo. So, ibig sabihin si Kristo na ang nagmamay-ari sa buhay niya. Kasi nagmamay-ari sa atin yung ulo natin, yung utak natin ang nagpapagalaw sa atin. Ganun dapat tayo. Si Kristo ang nagpapagalaw sa atin. Kaya nga yung utos niya lang ang sinusunod natin. Kaya nga yung kasalanan, pamumuhay sa sarili. Kasi kapag hindi si Kristo ang sinusunod mo, yung sarili mo sinusunod mo, kasalanan yun. Kaya naman di ka maliligtas. Yung po ang totoo. Kaya ang kasalanan, pamumuhay sa sarili. Living by own. Pamumuhay, ginagawa ang mabuti o ginagawa lahat ng bagay gamit ang kanyang sariling kakayahan, lakas, kaalaman. Yan ang kasalanan. Kaya tandaan natin ang definition niya. Dapat nabubuhay tayo, si Kristo ang sinusunod natin. Kaya ang kasalanan, pagsuway. Pagsuway sa utos ng Diyos. Si Eva at Adan, nagsimula ang kasalanan sa buhay nila kasi sinuway niya ang Diyos. Sabi ng Diyos, huwag niyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na bibigay kaalaman sa mabuti at masama. Kapag kinain niyo yan, mamamatay kayo. Yun ang ginawa nila. Natukso si Eva at kinain niya ang bunga. Nagdesisyon siya sa sarili. Paano mong nasabi, Pastor, nagdesisyon si Eva sa sarili? Kasi ganito yan. Sabi kanina, ang babae, ulo niya yung lalaki. Yung tinukso si Eva ng Diablo, ni Satanas, ng ahas, pwede naman siya magtanong sa ulo niya na dapat niya sundin si Adan. Yan, tama. Hindi niya ginawa. Bagkus kinain niya yung bunga. Ulitin ko lang, hindi mansanas yun. Maraming sabi mansanas eh. Hindi mo mansanas yun. Wala akong binanggit sa Bible. Bunga lang ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman sa mabuti at masama. Sabi ng ahas, hindi ka mamamatay. Magiging parang Diyos ka. Kaya si Eva nagkaroon ng pride. Uy, magandang maging Diyos. Diba? Tapos, pita ng laman, nagugutom siya. Nasa ng mata, ang ganda ng bunga, nagugutom siya, pita ng laman, kinain niya. Nagkaroon siya ng pride, kinain niya na ng tuluyan. Hindi siya nagtanong kay Adan. Sa madaling salita, nag-desisyon siya gamit yung sarili niya. Kinain niya nang walang tanong-tanong. Pwede dapat niyang tanongin si Adan, darling, pwede ko bang kainin tong bunga? Kasi sabi ng ahas, pwede daw kainin, magiging parang Diyos tayo pag kinain natin. Tapos na naman si Adan, nung nakain na ni Eva yung bunga, hindi nakita na ni Adan. Imbis na siya naman, uy, sandali, huwag mong, dapat hindi natin kinain yan. Tanong muna natin sa Diyos. Dapat ganun din ang gagawin ni Adan, magtatanong sa Diyos. Kasi ang ulo ng lalaki, si Kristo. Tatanong dapat siya sa puno niya, sa pangulo niya, sa pinuno niya. Hindi niya ginawa. Kaya, nag-desisyon din siya sa sarili. Kaya, nagkaroon ng kasalanan. Ano nangyari ngayon? Nakita nila na sila yung hubad at nagkaroon sila ng malisya, nagkaroon sila ng pagtanda na, nagkaroon sila ng kahirapan na, nagkaroon sila ng sakit na. Yan na, tayo ngayon. Meron tayong pagtanda. O bagamat tumatanda kasi nagkaroon ng tanglaw ng mga bituin, ng mga buwan at araw na bilang ng mga taon, ng mga kapistahan. Umiidad tayo, pero yung mga balat natin, yan na, kumukulubot na. Pwede naman pala, siguro lang, wala na sa Bible ito, siguro lang, kung hindi sila nakakain ng bunga na yun, siguro kahit na tumatagal yung panahon, yung mga balat natin, hindi tumatanda, yung lakas natin. Walang kamatayan. Sabihin mo nang nag-iidad ka, yung bilang lang, pero yung katawan mo hindi nangihina. Kaya gano'n. Kaya nga ang pinakamatanda si Matusalem, 969 years old. Yun. 969 years old, biro yun. Kung hindi pa sila nagkaroon ng kasalanan, baka hindi pa namamatay ang tao. Kasi nung nakain yung puno ng bungang kahoy, doon na nagkaroon ng kamatayan kasi sabi ng Diyos, pag kinain yan, mamamatay kayo. Okay. Dahil ang decision sila sa sarili,
nabuo ang kasalanan. Kaya ang ibig sabihin ng kasalanan, pag-suway sa utos ng Diyos. Sa isang mas magandang paliwanag, pamumuhay sa sarili. Pamumuhay o nagdidesisyon sa sarili sa lahat ng bagay gamit ang sarili niyang lakas, kakayahan, abilidad. Yan. Ano ba sinabi ko kanina? Pamumuhay sa sarili. Ginagawa ang lahat ng bagay gamit ang kanyang pag-iisip, sariling pag-iisip, sariling kaalaman, sariling lakas. Yan. Kaya tandaan natin, huwag tayo magkaroon ng kasalanan, huwag tayong susuway sa utos ng Diyos. At huwag nating gagamitin na sundin ang ating mga sarili lamang. Tandaan natin yan. Kasi mayroong pamantayan na dapat tayong sinusunod, walang iba kundi ang salita ng Diyos na nakalagay sa banal na kasulatan. Kaya dapat tayo nabubuhay na pinakikinggan ang tinig ng Diyos. At maririnig natin ang tinig ng Diyos, yan, siyempre sa mga nangangaral ng salita ng Diyos ng banal na kasulatan. At kalagdagan, kailangan natin magbasa ng Bible araw-araw. Kaya sa ating kongregasyon, marami tayong mga Biblia. Yan, yung mga Bible natin, yan. Iyan ay malaya natin. Uy. Yan ay malaya natin ipinagagamit kahit kanino, bata man o matanda. Talagang kailangang magbasa niyan at hindi natin yan itinatago. Kaya basahin natin ang banal na kasulatan upang hindi natin masunod yung sarili natin. Para malaman natin ang mga kautusan ng Diyos na dapat nating sundin sa ating mga buhay upang hindi tayo magkaroon ng kasalanan. Kasi ang kasalanan, pagsuway sa utos ng Diyos. Sa ibang pagpapaliwanag, sa mas klarong paliwanag, ang kasalanan ay paggawa ng mga bagay gamit ang sarili niyang lakas, kaalaman, kakayahan. Yan ang kasalanan. At ano naman ang mga kasalanan? Yan ang magandang tanong. Ano naman ang mga kasalanan? Yung definition ng kasalanan, ipaliwanag na natin, pagsuway sa utos ng Diyos. Paggawa ng lahat ng bagay gamit yung sarili niyang kakayahan, lakas, kaalaman. Ano naman ang mga kasalanan? Sabi ng Galatians chapter 5 verse 22 to 19 to 22, 19 to 21, Galatians chapter 5 19 to 21. Sabi rito, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, yan mga kasalanan, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Sabi ng Diyos, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Yan ang kasalanan. Kapag ginagawa natin ito sa ating buhay at inabot tayo ng ating kamatayan, hindi tayo natin tinanggap si Kristo, hindi tayo napatawad sa ating kasalanan, hindi tayo mapupunta sa langit, sa impyerno po tayo mapupunta. At sinigundahan niya ng Revelation, pahayag 21:8. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag ng mga taksil. Ito yung mga duwag, yung mga takot mangaral, mag-share ng mabuting balita. Ito yung hindi nag-share ng katotohanan, hindi nagkwento, hindi takot maghirap na maglingkod sa Diyos, takot mawala ng lahat para sa Panginoon, hindi marunong magsakripisyo. Yan, gumagawa ng mga masasama para lang kumita ng pera, pinapagpalit yung pag-church sa iba, sa layaw. Yan yung mga duwag. Hindi ibig sabihin ng duwag, hindi niya pinaninindigan yung pagiging anak niya ng Diyos. Yan. So totoo lang sa mga Christian na ito sinasabi. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag. Yung mga duwag, yung mga Christian yan na hindi sumusunod sa tungkulin nila na dapat nilang kilagampanan. Ng mga taksil, ito yung mga nakakilala pero hindi sumasalungat sa Diyos. Nilalabag ang mga
kautosan ng Diyos, ng mga nagpapasasa sa sukulam-sukulam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yan, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kasama yung mga rebulto, kasama na yan. Sumasamba sa pera, sumasamba sa mga kinahumalingang mga layaw, luho. Kasama yan. Yan, sumasamba sa Diyos-Diyosan. At lahat ng mga sinungaling. Yan, nasabing mga Kristiyano sila, marami pa kanya, mga ngaral na mga bulaan, kaya yung mga nagtuturo ng mali, naku po, kawawa po kayo pagdating ng panahon. Ang magiging bahagi nila sa lawa ng nagliliyab na asupre, ito ang pangalawang kamatayan. Impyerno po yun, lawa ng nagliliyab na asupre. May nakausap nga ako nung nakaraan. Nag-evangelize sila, kumatok sa amin. Pwede po ba kayong makausap? O pwede po. Tungkol po saan? Tungkol po sa gospel. Nung nagpakilala po ako sa pokong pastor dito po sa Northville. Ano po yung gusto niyo pag-usapan? Sabi, wala lang. Gusto ko lang may kwentuhan. Tapos tinanong ko na lang siya. Kasi alam ko na yung pakay nila mga nag-evangelize. Tinanong ko sila. Sa tingin niyo po, bakit po kayo humahayo? Yung isa tumingin sa langit. Yung isa tumingin sa baba. Hindi nila masagot yung tanong kung bakit sila humahayo. Kasi alam ko naman yung paniniwala nila, hindi sila naniniwalang may impyerno. Yun ang nakakalungkot na bagay na hindi natin dapat matutunan, yung hindi maniwala may impyerno. Kasi bakit ka pa humahayo? Ano pa dahilan mo? Hindi sana matulog ka na lang sa bahay mo. Huwag ka nang evangelize. Ano yung good news? Ano yung bad news? Kapag ikaw naghahayag ng salita ng Diyos, merong good news at merong bad news. Kaya nga ang Biblia, ang salita ng Diyos, si Jesus, good news. Meron kang good na ipamamarita kasi merong bad news. Ngayon, bakit ka umahayo? Hindi nila masabi kung ano yung ihahayo nila. Ngayon, kung maghahayo ka, hindi ka naniniwala sa impyerno, huwag ka na lang humayo, matulog ka na lang. Wala naman palang mapapahama. Hindi, tulog na lang tayo sa bahay natin, magpakasya na lang tayo, kagaya ng mayaman na sinasabi ng Bible, na hangal, sabi ng Diyos, sa gabing ito, kukunin ko na yung buhay mo. Kaya yun yung mga bagay na dapat nating malaman. Kaya yun, nalungkot ako, nung hindi nila masagot yung tanong ko, bakit po kayo humahayo? Hindi nila masagot. Ako na rin sumagot. Kasi po ganito yan, may good news kayong dapat ibalita. At meron ding bad news. Kasi kung may good, may bad yan. At kinalaunan, binigyan ko na lang sila din ng tracks. Baliktad, ako na yung nag-evangelize sa kanila. Dapat ako yung i-evangelize nila eh. Ako na yung nag-evangelize kasi ayaw nilang sagutin yung tanong ko. Ako na lang yung nag-evangelize sa kanila. Kaya nawa, napagpala yung mga tao na yun. Nawa, binasa nila yung tracks na ginawa natin. Ito yung ginawa natin tracks. Kaya yun, purihin ang Panginoon. Kaya tandaan natin, yun yung mga kasalanan. At meron pa, sa 1 Corinthians 6:9. Ito po yung mga kasalanan. Kaya sa inyo po mga tahanan, kasi limitado oras natin, reviewin nyo na lang. Balikan nyo itong video na ito, tapos buklat po kayo ng Bible. Lahat po, hindi po pinagbabawal basahin ng Bible sa ibang relihiyon, hindi pinababasa po sa mga miyembro. Pero mali po yan, dapat mabasa ng lahat yan. Bakit lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng Diyos? Pastor man tayo o hindi, teacher man tayo sa church o hindi, tagapaglingkod man tayo, diakono ba tayo o hindi, pantay lang ang pagtingin sa atin ng Diyos at gusto ng Diyos na malaman niya ang good news, ang kanyang mga salita. Kaya magbasa po tayo ng Bible sa ating mga tahanan. Dapat kung ano ang nalalaman ng mga lingkod ng Diyos, nalalaman nyo rin. Para malaman nyo kung nagsisinungaling kami o hindi. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik nyo, pag-aaral at pagbabasa ng banal na kasulatan. 1 Corinthians 6:9. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan, yan, makasalanan, yung sabihin ng kasalanan ulit, pagsuway sa utos ng Diyos. Pagsuway, kasalanan. Gumagawa ng mga bagay gamit ang kanyang sarili, desisyon. Sa madaling salita, gamit ang kanyang sariling desisyon, lakas, kakayahan, kaalaman. Yan ang kasalanan. Paggawa ng kanyang mga bagay gamit ang kanyang sariling desisyon. Sarili niya, gusto. Sarili niyang nais. Sarili niyang kakayahan. Sarili niyang kaalaman. Yan ang kasalanan. Kasi dapat lahat ng bagay na yan ginagawa natin, ulo si Jesus. Siya ang nagdedesisyon, hindi tayo. Kaya sabi ng Roma 12:1, ialay ninyo sa Diyos ang inyong buhay bilang banal na handog buhay at kalugod-lugod sa Diyos. Pag sinabi mong ialay mo sa Diyos yung buhay mo, ibigay mo, sa Kanya na yan, hindi na yan sa'yo. Bagamat ikaw pa yan, pero yung desisyon yan, si Jesus na, yung Diyos na dapat. Yun ang ibig sabihin ng pag-aalay. At pag sinabi mong
paghandog, nung panahon ng Old Testament, sinusunog yung pinapatay. Kaya yung sarili mo, pinatay mo na. At binigay mo na kay Kristo, siya na ang bumuhay. Yung pong ibig sabihin nun, pag-aali ng buhay. Kaya yun ang iglesia. Pamumuhay, ulo si Kristo, tayo katawan. Pamumuhay ng individual na taong pinaghaharian ni Kristo. Pinamumuluhan ni Kristo. Ginagawang Diyos si Kristo. Yun po ang iglesia na totoo. Tayong mga individual na tao, isa-isang mga tao tumanggap sa paghahari, pagka-Diyos, kadakilaan ng ating Panginoong Hesus. Tayo po yun, iglesia ang tawag doon. Pero hindi relihiyon yun. Hindi yung tinatag ng tao, mali po yun. Hindi po yung nagtatag ng tao na yun na relihiyon na yun. Yung namatay sa krus, wala po siyang dugong nabuho sa krus. At mabuhos man sa krus yung dugo niya, hindi ka mapapatawad nun kasi galing din siya kalaebat Adan na may dugong makasalanan. Yun po, yung lahat tayo galing kalaebat Adan na may dugong kasalanan, kaya dapat ugasan ng banal na dugo ni Kristo. Si Kristo walang kasalanan kasi hindi naman siya galing kalaebat Adan eh. Iniluwa lang siya ni Mary. Si Mary ang galing kalaebat Adan, kaya si Mary ay may bahid ng kasalanan sa dugo. Iniluwa lang siya ni Mary. Kasi si Mary virgin eh. Wala pa siyang experience nung siya'y mabuntis. Kaya hindi siya galing din sa pagtatalik ni Mary at ni Joseph. Si Jesus Christ, walang pinanggalingang sperm cell ng tao. Tayo, may pinanggalingan. Galing na sa pagmamahala ng mga magulang natin, kaya meron tayong dugong makasalat. Si Kristo wala pong gano'n. Siya ay galing sa pamamagitan ng banal na espiritu. Nilagay siya buo sa sinapupunan ni Mary, banal na espiritu. Kaya wala siyang dugong makasalanan. Banal siya, banal. Kaya si Jesus lang ang may kakayahang maghugas ng dugo nating makasalanan. Sa krus, yun po ang totoo. Kaya nawa, marami po tayong natutunan ng salita ng Diyos na katotohanan. Ito po, hindi ba ninyo alam, 1 Corinthians 6:9, na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Huwag ninyong gayahin ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nulit na naman, nangangalo niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o sa kapwa babae, yan, yung mga LGBT. Mahal po kayo ng Panginoon, pero po mali ang makipagtalik sa kapwa lalaki. Mali ang makipagtalik sa kapwa babae. At nakalulungkot, maraming relihiyon ngayon, o maraming mga bansa na rin ngayon, nagkinakasal yung pareho lalaki, pareho babae. Ako po, kung alam nyo lang, ang nagnanakaw, sakim, naglalasing ng nalait ng kapwa o ng daraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ulitin ko po, hindi ako ang nagsabi nito. Ang Bible, ang banal na kasulatan. Hindi kayo magkakaroon ng bahagi sa langit, sa totoo lang. Ayan ang sinasabi ng Bible. Ulitin ko lang, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan lahat tawag dito sa mga nabanggit, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Ano yung mga bagay na yon? Huwag nyo gayahin ang inyong sarili. Ibig sabihin, huwag nyo nang pangunahan yung salita ng Diyos. Huwag kang magdesisyon sa sarili mo. Ito yung sinabi ng Diyos, ito yung tama. Ito yung mga kasalanan, ang ibig sabihin. Ang nakikiapid, pag ikaw nakikiapid, kahit mabuti kang tao, hindi ka mapupunta sa langit. Sa totoo lang. Sumasamba sa Diyos-Diyosan, kahit marami kang natulungan, hindi ka mapupunta sa langit. Nangangalunya ka, kahit nasabihin mong 1,000,000 tao na rin tinulungan mo, hindi ka pa rin mapupunta sa langit. Nakikipagtali ka sa kapwa lalaki o kapwa babae, kahit napakabait mo pa, hindi ka pa rin maliligtas. Nagnanakaw ka, hindi ka maliligtas. Sakim, naglalasing, nalalait ng kapwa ng daraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kapag ito ay kinamatayan mo sa buhay mo na hindi ka nakapagsisi sa iyong mga kasalanan, hindi mo tinanggap si Kristo bilang Panginoon at Diyos ng buhay mo, hindi ka maliligtas, kapatid. Yan ang katotohanan. Bakit? John 14:6, sinabi ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yun po ang katotohanan. Kailangan din si Kristo sa buhay natin. Paring kasalanan na nasa sa atin ay mahugasan niya ng kanyang dugo. Kailangan natin tanggapin siya bilang Hari, Panginoon at Diyos ng buhay natin, at humingi ng tawad sa lahat ng ating mga ginawang kasalanan simula ng pagkabata hanggang sa atin ngayon. Kasi every oras nagkakasala tayo, every minute, every seconds. Kaya kailangan nasa puso natin ang Holy Spirit upang lagi tayong natuturoang mag-confess sa ating Panginoong Hesus. Kita niyo po, sa buhay niyo ngayon, normal lang sa inyo magmura, normal lang sa inyo uminom, normal lang sa inyo manigarilyo, normal lang sa inyo magsugal,
na kapag tinanong mo yung bata, tanungin niyo po, ano ba yung mga bagay na yan? Bisyo. Ano yan? Mabuti, masama? Masama. Bakit yung ginagawa? Ano ba yan? Kasalanan o hindi? Kasalanan. Bakit mo ginagawa? Anong sagot mo? Kasi gusto ko eh. Ayun ang kasalanan. Pamumuhay sa sarili. Ginagawa yung gusto mo sa sarili mo. Hindi ginagawa yung gusto ng Diyos. Yun po ang kasalanan sa madaling salita. Paggawa ng mga gusto mo sa sarili mo, hindi mo ginagawa ang gusto ng Diyos. Yan ang pinaka mababaw na definisyon ng kasalanan. Kaya kung anong kasalanan, ito ay paggawa ng mga gusto mo, kapatid. Na dapat ginagawa mo yung gusto ng Diyos na dapat mong gawin. At ano yun? Yung nasa banal na kasulatan na pinapahayag natin ngayon. Ang tanggapin si Kristo bilang Hari, Panginoon at Diyos ng buhay mo at pag-confess ng iyong kasalanan sa Kanya upang baguhin ang buhay mo. Ayun ang daan papunta sa buhay na walang hanggan. Ang banal na Espiritu na ibibigay ng Diyos para sa iyo ang magiging tatak na ikaw ay hihirangin pagdating ng panahon. Kaya sa umaga ito, pagpalain tayo ng Diyos, to God be the glory. Yan, nawa, marami tayong natutunan kung ano yung kasalanan. Kasalanan, pagsuway. Pagsuway sa utos ng Diyos, paggawa ng mga bagay gamit ang sarili nating kakayahan, lakas, kaisipan, at kaalaman. Yan. Sa madaling salita, paggawa ng gusto mo. Kasi dapat ang ginagawa natin, yung gusto ng Diyos. Hindi yun ang ginagawa natin, yung gusto mo. Kaya nasan ka ngayon, kapatid? Dapat nasa church ka ngayon, sumasamba, naghahandog at nagpupuri sa ating buhay na Diyos. At yan ang mabuti. Faith cometh by hearing and hearing the word of God. Kaya kailangan natin lagi makapakinig ng salita ng Diyos upang magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Kaya magandang umaga sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Jesus. At kung paano natin masisimulang tanggapin ng ating Panginoong, kapatid, manalangin ka sa umagang ito. Sabihin mo sa Diyos, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko po sa iyo na tulungan mo akong maunawaan ang lahat ng bagay na dapat kong matutunan patungkol sa iyo. Tinatanggap kita sa aking buhay, Panginoong Jesus, bilang Hari, Panginoon at Diyos ng aking buhay. Patawarin mo po ako sa aking nagawang kasalanan sa isip, salita, gawa. At sa oras na ito, sa iyo na ang aking buhay na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ganung panalangin, kapatid, matutulungan ka ng Diyos para masigit siyang makilala mo. At para tanggapin ng Diyos sa buhay mo, mag-confess ka sa ating Panginoong Jesus. At tanggapin mo siya at papasukin sa iyong puso bilang Hari, Panginoon at Diyos ng buhay mo. At hayaan mo ang banal na Espiritu ay pumisan sa iyo upang mas ipakilala niya kung ano yung mga bagay na dapat mo pang malaman sa buhay. Maniwala ka, kapatid, manampalataya ka. Hindi mo kailangan ng Diyos na nakikita. Kailangan mo lang na manampalataya sa puso mo sa amang Diyos na hindi mo nakikita. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, sa tulong at gabay ng banal na Espiritu ng Diyos, makikilala mo at mauunawaan ang mga salita ng Diyos sa buhay mo. Purihin ng Diyos, pagpalain tayo ng ating Panginoong Jesus. Sa karagdagan, sa lahat ng inyong katanungan, pwede po kayo mag-PM sa amin. Kung gusto nyo mag-Bible study online, pwede po tayo. At pwede rin namin kayong puntahan kung malapit lang. Mag-PM lang kayo. Kung kakayanan natin puntahan, pwede namin kayong puntahan. May pag-ugnayan lang po kayo sa amin. Ulitin ko lang, sa mga gusto mag-aral sa Bible School, bukas na po Whitestone Bible School of Theology sa Tablac. Pwede kayo mag-stay in doon kahit ilang taon kung gusto nyo hanggang sa makatapos. Kaya yun. Kaya hindi naman mahalang bayad doon. Hindi ko alam, kayo na po may pag-ugnayan doon. Mura lang po. Hindi kayo gagastos ng malaki. Kaya yun. Kaya hanggang sa muli, ito po si Brother Pasto, anong tawag niyo sa akin? Rolly Peran, nagsabing pagpalain tayo ng Diyos, tayo manalangin. Lord, salamat po sa maiksing oras na yung pinagkaloob sa amin. Nawa ang aming mga narinig at na pag-aralan ay tumimo sa aming mga puso at isip, Panginoon, at maisabuhay namin ito hanggat may panahon pa, Panginoon. Dahil alam namin na walang nakakalam ng iyong pagbabalik. At nawa, huwag mo kaming tatnan sa oras na kami ay nasa paghahari ng kasalanan. Bagkus, Panginoon, nawa hintulot mo ng bawat tao makapanood nito, Panginoon, ay kumilala sa iyo bilang Hari, Panginoon at Diyos ng buhay mo. Buhay nila, Panginoon. Salamat! Ikaw ang may taas maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palayan tayo ng Diyos. To God be the glory. Kita-kita tayo sa Sunday ulit. 7:30 to 8
8:30 a.m. Yan kasi Sunday school namin 8:30, kaya paalam na tayo hanggang sa muli. Magagawain naman kami dito sa church. Kita-kita tayo sa Sunday. Pagpalayag tayo ng ating Panginoong Hesus. Shout out sa inyo ulit, Pastor Chuk, Brian Castro, Renz Peran, Shilberan is watching. Yan, purihin ng Diyos sa buhay nyo. Ingat po tayo at sumagana naman pagpapala ng Diyos sa inyong buong sambahayan. Purihin ang ating Panginoong Hesus.